So panibagong araw, panibagong loan app review na naman po ang ating pag-uusapan, sisilipin at aalamin ngayon. And shoutout nga po pala kay Lovely Minosa 8239. So nag-comment po siya sa isa sa video ko. Sabi niya kasi sa akin, Mami Yam, yung 1 million loan up po ba? Bago mo ba yun or what? Ilang beses ko na nakikita ang mga ads niya dito sa YouTube at even sa FB. So honestly no, ngayon ko lang siya narinig. Ngayon ko lang din siya na-encounter itong 1 million loan up. And obviously, hindi ko po talaga nakikita yung ads niya. And after reading this one, hinanap ko talaga yung ads niya. And wala po talaga ako makita. So sooner siguro na makikita ko talaga yan. But anyways, sa video po na ito, obviously po ang pag-uusapan po natin is 1 million peso loan up. Grabe yung pangalan, 1 million peso. Parang pangalan pa lang ng loan up, no? Parang mapapaisip ka na, maa-approve ba talaga ako dito? Kaya ba akong aprubahan ni 1 million peso? Kasi from the word na 1 million, parang iisipin natin kung pangmasa ba itong loan up na ito. But anyways, no, ito na nga. Nahalungkat kong itong si 1 million peso loan up na. Then I found out po, bago nga lang talagang loan up na ito, at available lang po itong loan up na ito sa Play Store sa mga Android users dyan. So, available siya dito. And then sa mga may Vivo phone dyan, no? So, available din po siya dito sa V-App Store po natin. So, huwag niyo muna subukan tong loan up na to ha. Ita-try ko muna. Susubukan muna natin. Para kahit papaano, kung magustuhan niyo man tong loan up po na ito, at least no, naipakita ko na siya sa inyo, na-share ko na sa inyo. Naging aware na kayo sa loan up na ito. But for now, ako muna yung susubok. Kasi silipin muna natin. So, pupunta po tayo ngayon sa Play Store. Aalamin natin yung details po ni 1 million peso. And guess what, guys? Si 1 million peso up pala is nag-o-offer pala siya ng up to 25,000 pesos. So, di ba nakakaloka itong loan up na ito? No? Grabe yung pangalan niya, 1 million peso. Pero ang ino-offer niya pala is 25,000 pesos lang. So, title lang pala to ng loan up. No? So, by the way, bago po natin i-download yung app, bago po tayo mag-apply dito, bago natin alamin kung tayo po ba ay approve dito. No? Aalamin po muna natin ang kanyang legalities po. So, sabi niya po is under the po siya kay Your Solutions Lending Corporation. And of course, visit tayo sa SEC website. So, makikita po natin dito na wala siya sa list of recorded online lending platforms. But, nasa list po siya ng lending companies. So, legit po siya. Pero, dapat meron talaga siyang registration dito po sa list of recorded online lending platforms po. Kasi considered as online loan application po ito eh. So, dapat talaga nandito siya. Kung gusto niya talaga masabing legit siya. So, anyways, back to the Play Store po. So, ito nga, na-release lang pala siya dito sa Play Store noong December 27, 2024. So, bago pa lang talaga siya. And then, nag-update siya dito sa Play Store on December 31, 2024. And then, nasilip po rin siya sa V-App Store ko noon. Nag-update siya noong January 10, 2025. So, bagong-bagong loan app pala talaga ito. So, anyways, hindi ko na po papatagalin. So, download po natin yung app. And then, i-open po natin, of course. And then, bubungad po agad dito yung ating permissions declaration po. So, usually, sa mga loan apps po talaga, nangihingi po talaga sila ng permissions po like ating personal information, SMS, call logs, and etc. So, agree and continue lang po tayo dito. And then here po, makikita na po natin agad dito yung kanilang available credit limit up to 25,000 pesos nga po. And then nakalagay po yung details dito sa baba. Yung loan disbursement daw po as fast as 60 seconds lang daw tayo. 1 minute na nakalagay dito. No collateral needed, no salary slip required, no income proof necessary. Subongga to ha. So, gustong-gusto natin itong mga walang mga nire-require ng mga income document, diba? So, anyways, click natin tong request loan. So, here po, we need to enter our mobile phone number as usual. And then, as usual din, magsisend sila sa atin ng OTP. And then, guys, ito napansin ko. Credit Cash yung nagpadala ng OTP. So, what does it mean? Si Credit Cash ba ito? So, nagtatago lang siya kay 1 million peso up. So, let's see ha. Let's see. Kasi familiar sa akin din. Kasi na-feature ko na po si Credit Cash. The orange one, no, na-feature ko na yon. And let's see, no, kung siya din ba to? Or kapatid niya din ba to? Or nanganak lang siya? Or nagbago lang ba talaga siya ng pangalan? So, let's see ha. Let's see dito. So, anyways, after entering this verification code, so, next tayo. And then, babalik po tayo dito sa dashboard ko, which is, kailangan po natin ulit pindutin itong request loan. And then, i-allow lang po natin mga nagpo-pop up dito para makapag-proceeds po tayo for the next one. And then, bago po tayo mag-proceed, kailangan po natin pumunta sa ating settings po at i-allow po natin itong si 1 million peso up dito sa ating phone. Then, after that, balik tayo sa dashboard. And then, again po, click po natin itong request loan. And then, here po, we need to fill up the basic information here that they need. So, dito sa baba nakalagay, add more info to increase quota or to increase your credit limit. Pero ako guys, hindi na ako mag-a-add ng info. Tama na to, ang dami na nga, diba?
So, continue lang tayo right after this one. And then, after that is the emergency contacts na nanghihingi po sila sa atin ng 3 lang. 3 lang po yung hinihingi nila. Buti naman 3 lang kasi kadalasan 5 eh. So, sa next po is we need to provide our ID information na or ID details na po. Ito nga po pala yung mga IDs po na hinahanap nila. Kahit isa lang po dito. So, pili lang po tayo dito. Kailangan po natin i-upload po yung ating ID. No? Click lang po natin yung upload documents and then picturean natin yan. And then kapag na-picturean na po natin yun, agad-agad naman po yung details ng ID natin is mag-auto-fill up po yan dito. So, i-check na lang po natin kung tama po yan. Then, kung tama po yan, next lang po tayo, which is the next one, is the facial verification. So, after doing the facial verification po, no, next time, which is the receiving account na or disbursal method na po. So, nanghihingi na po sila sa atin dito ng payment info. Ito po yung mga channel po kung saan po dito nila isi-send yung ating pera kung sakali po nag-decide po tayo na makapag-loan po dito. So, dito po pipili lang tayo dito kung e-wallets ba or bank transfer ba. And then, right after this one, agad-agad po, may offer agad tayo. So, di ba hindi man lang pinag-isipan to? So, meron po tayong offer na nakakalito. So, nakalagay agad dito na may 500 pesos daw akong marireceive. So, ang gulo ng dashboard na ito. Ang gulo ng loan simulation na ito. No? Kasi nakalagay po dito sa baba na yung loan amount ko is 1,000 pesos. And ang matatanggap ko na lang po pala is 500 pesos na nakalagay nga po dito sa taas na nakalagay amount received. So, parang receiving yung loan simulation nila. No? So, anyway, 7 days to pay lang po siya. Yes po. So, wala pang ibang choice, kundi 7 days to pay lang po siya. And then, parbata po natin yung loan summary po nito. Click po natin tong details. So, dito po sa details niya, no, amount received ko nga po is 500 pesos. Loan amount is 1,000 pesos. So, what do you think? 50% agad, di ba? Sa 7 days ang kinukuha nilang interest. Gusto niyo pa rin ba yung ganon? Anyways, proceed tayo, no? So, amount borrowed, 0. Ang gulo niya. Ang gulo ng amount borrowed. So, remaining loan amount, 1,000 pesos. Ito nga po yung babayaran natin, 1,000 pesos pa din daw. And then yung period niya daw is 130 days. So, how come naging 130 days? Yun, 7 days to pay nga lang hinihingi sa akin. So, wala siyang interest rate, guys. 0. Pero yung service fee, guys, palong-palo. 50%. 500 pesos agad. Kaya nga po, ang marireceive na lang natin is 500 pesos nga. And then, ito na nga ina-explain yung 130 days na ito, which is yung first schedule repayment niya nga po is 7 days to pay. Na ibabalik ko daw po yung 995 pesos. Wow, ha? Nahiya pa kayo sa 5 pesos. Which is, babayaran ko daw po ang 5 pesos pang 130 days niya sa May 24, 2025. So, do you think hindi natin mawi-wave? So, of course, mawi-wave natin to kasi nakalagay dito na mawi-wave yung 5 pesos. Kapag do on time tayo nagbayad, so do you think ba hindi natin mababayaran agad or mawi-wave yung 5 pesos? So, of course, mababayaran natin yan. Ano, di ba? Upon seeing the loan summary, so gugustuhin niyo pa rin ba mag-loan sa ganito, guys? So, but pag-isipan niyo mabuti, guys, ha? Kasi 50% yung kinukuha niya ay hindi pa natin alam talaga ang agenda nitong si 1 peso loan up. Kasi nga, bagong-bago pa lang ito. Ang take ko lang po talaga dito is talagang same-same sila ni Credit Cash. Which is feeling ko talaga si Credit Cash din ang may-ari talaga nito. Kasi nakita niyo naman, di ba, kanina yung OTP, siya yung nagpadala sa atin. As far as I know, kasi marami din naman talagang complaint dito sa Credit Cash na loan siya and then nangaharas daw. Kaya itong mga loan up na ganito is mga nanganganak lang eh. Kasi obviously talaga, hindi siya nakakatulong, guys. Lulubog lang tayo sa utang dito. Kapag isipan yung mabuti itong mga ganitong loan up. Anyway, sa lahat naman mag-loan dito, dinilit ko agad-agad yung aking loan up dito. So, madali naman siya i-delete. Punta lang kayo sa settings, click nyo lang po yung delete data. And then i-confirm nyo lang po, ay di-delete nyo na nga po yung account nyo dito sa Credit Cash. I need to delete that account agad kasi, guys, kasi ayokong lumagi yung mga info ko dyan, no? So gusto ko siyang mabura sa database for my security purposes. And that's all for that loan up. Anyway, sinasaya nyo dito, anak, magtry na dito kay 1 million pesos. Paki-comment down below po sa experience dito sa loan up na ito. Yun naman po, ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong sa video sa inyo. Kung nag-gusto nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!